Welcome to K-Catalog. Malhagi part na tayo ng Level 3 Unit 10, page 135 po yan ng textbook. Number 1, 라흐만 씨와 아나이 씨가 구직에 대해 이야기합니다. So sabi, nag-uusap daw si Rahman at saka si Anais about sa job hunting. So 구직 means job hunting. So basahin natin yung kanilang usapan. Sabi ni Rahman, Anais 씨는 무슨 일을 하고 싶어요? So tinatanong niya si Anais, Anais, anong trabaho ang gusto mo? And then sagot si Anais, 네, 저는 무역회사에 취직하고 싶어요. Sabi niya, ako, gusto kong makapasok or ma-employ sa isang trading company. So again, 무역 means trading, and then yung 회사, company. And then pag sinabi mong 취직하다, to get a job, okay, or ma-employ sa trading company. 사got si Rahman, 그러세요. 아나이 씨는 한국말을 어느 정도 할 수 있으니까 문제 없을 거예요. Sabi niya, ganun ba? Tapos sabi niya dito, no, 할 수 있으니까. So, kaya daw ni Anais ang alin? Ang gamitin yung Korean language. Tapos sabi niya dito, 어느 정도. So, itong part na to, ibig sabihin, to some extent. Okay, so it's like saying yung Korean language mo is competitive. Kaya, walang magiging problema. 문제 없을 거예요. So, it won't be a problem kung papasok nga daw siya sa trading company since si Anais daw ay competitive yung kanyang Korean language skills. And then, sagot si Anais, 그런데 한국에서 일하기 위해서 무엇이 필요해요? So, nagtanong siya, no? Kaya lang, if mag-work ako dito sa Korea, or in order to work, yun pala yung ginamit na grammar. So, 하기 위해서, in order to work sa Korea, ano ang mga kailangan? Sagot si Rahman, 무역회사에 취직하려면 컴퓨터를 할 줄 알아야 해요. Sabi niya, if you're planning to work sa trading company, kailangan marunong kang mag-computer. 그러니까 이력서를 정성껏 쓰고 컴퓨터 자격증도 미리 다 넣으세요. Sabi niya, therefore, yung iyong resume, so 이력서 means resume, tapos ginamitan niya na expression na 정성껏. So, ibig sabihin po ng 정성껏, parang with full effort. Yan. So, with full effort, sulat mo yung resume mo or pwede ding carefully or sincerely, no? Yan. So, sulat mo yung resume mo with full effort and computer 자격증. So, pag sabing 자격증, certification, no? So, kailangan daw na magkaroon na din siya ng computer certification. So, 미리, in advance. Tapos yung ta dyan, to get. Yun nga, no? Yung kukunin niya is yung computer certification. Tapos, dinugtong lang yung he, not ta na grammar. Kaya siya naging ta, no, seyo. Tapos, naka-useyo-seyo form kasi nga, nag-a-advise siya. Okay? So, nagsasuggest or advise siya kung ano yung dapat na gawin. So, again, yung second part ng sinabi ni Rahman, sabi niya, therefore, in advance, get your computer certification and write your resume carefully or sincerely. So, yun yung advice ni Rahman. And then, sagot si Anais, ne, korokeyo. Sige, ganun yung gagawin ko. Okay, so that's for number 1. Yung 무역회사, naging, instead na 무역회사에 취직하다, so naging 취직하고 싶어요. So for number 2, ganun pa rin yung flow ng usapan nila, mapapalitan lang, no? Sa number 2, ang gusto na trabaho or pasukan ni Anais is 학교에서 영어를 가르치다. Magturo ng English sa school. So yung 가르치다 dito, magiging 가르치고 싶어요. Tapos dito sa second na naka-highlight,
ng yellow. So, dito, 무역회사에 취직하려면. So, dito, 학교에서 영어를 가르치려면. So, yung second conjugation nitong 영어를 가르치다 is 영어를 가르치려면. Okay? Tapos dito, instead na computer을 할 줄 알아야 해요, magiging 면접을 잘, tapos yung boda magiging 봐야 해요. Tapos yung last na naka-highlight in orange, computer, 자격증도 미리 따놓으세요. So dito, 면접 시험을 잘 준비. So instead na 준비하다, magiging 준비해 놓으세요. Okay, so yung number 2 sa 면접을 잘 봐야 해요, ibig sabihin nun, kailangan daw na maipasa niya yung interview. Again, 면접 means interview. Tapos itong 면접 시험을 잘 준비해 놓으세요. So yung ina-advise niya is kailangan na paghandaan niya na yung interview. Okay, so dito tayo sa number 2. Instruction, 아래 상황에 맞게 구직하려는 사람과 조언하는 사람이 되어 대화해보세요. So, 대화해보세요. Pag-usapan daw, no? So, mag-usap. Tapos, roleplay to, yung isa, siya yung 조언하는 사람. Ibig sabihin, nag-a-advise. Okay, so advisor. And then, yung isa naman is 구직하려는 사람. Yung person na naghahanap ng trabaho. So, job seeker yung isa advisor. So, ito, no? Job seeker. And then this one, advisor. So, ito yung mga topic. Yung una, 초등학교의 남원화 언어 강사. So, parang pwede nyo gamitin yung script dito sa taas, no? So, papalitan nyo lang ulit yung mga naka-highlight. So, i-match nyo lang. So, dito, 무역회사에 취직하고 싶어요. Yun yung gusto niyang trabaho. So, dito sa binigay sa baba, ang gusto niya namang maging trabaho this time is maging multicultural language instructor. So, 다문화 언어, multicultural language, 강사, instructor. Saan? Sa isang elementary school. So, pag ganyan, instead na 하고 싶어요, so gusto niyang maging, no? So, to be. Kaya yung 강사, dudugtungan natin ng 강사가 and then 되고 싶어요. Tapos, pagdating sa nag-a-advise, ito na, no, binigyan tayo example, pwedeng i-advise is, 교육 연수를 받아야 한다. So, pag nag-a-advise or nagsasuggest, we can use yung 으세요-세요 na ending, no. So, instead na 받아야 한다, we can say 받으세요. Okay? So, 받으세요. Or, pwede din nating i-apply yung, yan. So, naging ganyan na siya, no? Bata, magiging 받으세요. Or, gusto mo i-apply yung o he nota na grammar. So, 교육 연수를, so, magiging 받아 놓으세요. Okay? So, dito tayo gawan natin ng dalawa pang example. Okay, so ano pa ba yung mga pwedeng trabaho na gusto and ano yung mga ma-advise. So, yung isang naisip ko pa dyan is, halimbawa, gusto mong business ka naman, open ng store. So, paano yon? 가게를 차리고 싶어요. So, 가게를 차리고 싶어요. Okay, so, kung yan naman ang gusto mo, anong magiging advice? So, another advice is, 사업 허가를 신청하다. So, 사업 허가를, tapos yung 신청하다, applyan natin ng o he nota na grammar. Tapos, nag-a-advise, no? Kaya, gagawin nating 으세요-세요 yung ending. So, 신청 해 놓으세요. So, ano ibig sabihin ng 사업 허가?
So, business permit. Okay, 사업허가, business permit. 신청해 놓으세요. So, mag-apply na for a business permit. Another one na pwedeng trabaho is, kunyari gusto mong maging interpreter or translator. So, paano yon? So, yung interpreter, 통역사. 통역사. And then, dagdagan natin ng na. So, yung na or ina, no, na grammar, or. So, 통역사 na. Tapos, interpreter naman is 번역가. 번역가를 or 번역가로 tapos 일하고 싶어요. So, ano ibig sabihin nito? I want to work as an interpreter or a translator. So, yun po ibig sabihin yan, no? Pagdating sa advice, so, syempre, kung gusto mong maging interpreter or translator, kailangan mo ng certification. And again, yung certification natin is 자격증. So, pwede natin gamitin yung 자격증을 미리 따놓으세요. Okay, so ibig sabihin, get your certification in advance. Okay, so yan yung mga pwede nyong gamitin when it comes to this one, no, sa job seeker, ano yung mga pwedeng other trabaho na gustong gawin. And then, ano yung mga pwedeng i-advise. Tapos, pagdating sa usapan, flow ng usapan, you can refer to the script dito sa taas. Yan. So, ito yung magiging guide nyo. So, papalitan nyo lang yung mga naka-highlight dyan or kung may gusto kayong idagdag pa. Okay? So, nasa inyo po, no? Be creative. So, that's for malhagi part ng Level 3, Unit 10. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.